Bye-bye. Ug sa tanang mga naminaw karon. Tawagan ako sa pangalan nga Jaya. Taga Misamis Oriental ako. 22 na akong edad o gusto na ako i-share sa inyo ang ako ang life story. Nakahuman ko sa kuang primary ug secondary nga education sa muang syudad ra. Pero pag college na ako, naka-decide ko nga dito ko sa Bukidnon nga eskwela. Ang akong gikuhang kurso kay BS Education ug naka-graduate na ko. Ug majority sa ko ang mga igagaw kay mga boys. Ug duha lang ang bae nga ka-bracket ra pod sa akong edad. Ug perte jud ka close na ko sila. Nga to the point na bisan ng ilang pagkaero nila sila mga love life nahibalaan jud na ako. Mag first year college na ko ato nga time. Atong nagsabot mi nga mga ligo og dagat ug nag-overnight mi. Ug syempre, di jud na mawala ang inom sa mua. Sila harap ay ko nakakat-on og inom-inom. Anong pagkabuyong ng mga camel, diha na nagsugod ang sharing about sa mga ganap sa mong life. Apil na ang uyab-uyab sa area. Pero pas jud ko perme kay NBSB in taon ko. Hanto damo ang topic kay naabot na silahang palami pa. Ug didto na ko nahibalan nga active na day sila tanan sa mga palami ba. Apil na ako ang mga igagaw nga mga babae. Ug toda kaayo ang mga papa nga wala joy preno ba. Perting pagagubaa jud sa kong inosente nga dalunggan. Ug sa ako adyo na permi paingon ng ilahang istorya. Ningon pa na kong isa kay gaagaw nga si Claire nga, Jaya, uyab-uyab no oy. Laon jud ka pag ingon ana agat. Ug nisulsol pod akong isa kay gaagaw nga bigat la nga si Angela ingon siya nga di jud ka katilaw og langit ana day ba. Ambot ko oy, na may nunguyab po na ako pero di man gud ko ganahan anang short term nga relasyon. Mahadlo ko nga mapariha tawon ani nilang daghan na kaayog mga laki. Nito bagir po nila nga na gipuros patali ang para sa kuha mga gat. Ug ni-insert nag-ingon si Kuya Jugs nga, be, nakoy kauban sa work biyabe, nga nagka-crush nimo. Pagkadungog jud nila ana, kay nagkayagaw gina sila. Kay lagi, gusto na nila nga makauyab na daw lagi ko. Ug dito nakigisugda na nila ang pang-stalk. Ingon pa sila, agoy, nay-abs. Ingon pa akong isa kay gagaw nga, laka, kalami sa dughan eh. Ug napay niingon nga, kani, rag na plano sa kinabuhi. Bagay mo biba? Mo dyan na ilahang mga giingon nga sungog-sungog sa kuang mga igagaw sa kuha. Kunya abi ang tawag sa kong mga igagaw na laki sa kuha. Kaya ako man ang pinakabata sa mga tanan. Ug niingon pod si Kuya Rex nga, na ayaw na bi oy. Mura magnawong og bi. Ug perte dyan nilang hugyawa ato ba. Ug isa po ni sila sa reason nga nung mahadlo ko nga may in love jud. Kay murag na feel jud nako sila ha. Nga murag palami iray hapol sa laki yun. Ug after that kay biyaan na dayon ka. Ug dili na ko ma-anticipate ang life ngayon ana kay sobra jud ko ka particular ug kaaryat sa kuang mga first time. Kay gusto na ko nga worth remembering ang tanan. Sa mato nga after ato nga night, iya na may uli sa balay ug nag-prepare pud ko sa akong mga gamit kay back to normal na maninga time ug mag face to face na may klase. Sa mato nangandam na ko sa akong mga butang halos kulang na lang kay apilo na kog dala ang ako ang higdaanan ba. Bitaw. Sa mato nga pag next day, biyahin ako pa Bukidnon. Og nag-enjoy jud ko sa serenity sa kong pag-travel alone. Kaya natawon ko ubani sa ko ang mood rebels.
ug safe and sound sabi ako nga naabot sa kuang girintahan na boarding house. Ug hantod sa nagsugod na ang klase, ug classmate gihapon nako ako ang mga friends na mga classmate before atong online class pa. Ug syempre kilayo man sa pamilya, mura jud kog nakagawa sa kwadra ang bigatla. Laglag with barkada, inom-inom in random nights, disco-disco, ug uban pa. Pero wa gihapon na tandog ang ako ang pagka-single life. Ay para nako, okay ra gyud kay nang sigulan og laglag ang pag-eskwela. Basta mauli na nga know your limitations lang yun. Laag, inom o pakigbarkada responsibly. Aron makasurvive tag samot sa college. Nya na pa time ato nga fiesta sa lugar sa kuang amiga. Distansya ilang gamay gikan sa kuang gaystihan. In fact, mulabay pag-isa ka lungsod jud. Natol sa doon na weekend na tunong ang fiesta. O supposedly, ubanon ra ko sa kong mga amiga ng Friday after sa mong klase. Pero kay wild man ako ang labunon sa boarding house, kos-kos sa gyud ko to the max. Ug by the way di ay, kamao ko mo drive og motor. Sa tao lang ang dili. Bitaw. Sumutong gihatod sa kong kuya ko ang motor og apel. Siguro mga weeks after ko nga nag-settle sa kong new nga environment. Kaya mahadlok siguro sila ug ako ray modala from CDO adulong sa Bukidnon. Sumutong nag-prepare na ko sa dalhon ako nga gamit kay makastay ko dito og one night ug di pwede magmanang-manang tag-aura dito kay mga laon niya ba. I-retro ba daw ko sa kong amiga siyang kuya, may nang kaibig-ibig ko ta. Anang adlaw, akong gisuot kaya ako ang pinaka-fave na short. Nga shorts jud. Og sleeveless nga top. E di man init ang weather ato nga day. Og wala nang good kay feel lang nako nga magpa-sexy jud. Paibog-ibog ba? Bitaw. Nagdala pa og helmet ato kay in case kinaay dako. Nakalaang na puday ko silang lugar. Mo nang medyo kabisado na nakong dalan. Ug kining hambugon ligitag pina-slide ba. Namungod ko'y nakasabay ato nga ga-rides nga mag-uyab. Ug sad to say, nitukar ako ang kasungugan. Sumotong pinaigwad yod ako ang 101% nga untouched nga sampot ato while nag-drive ko. Ug nipakusog ug dagan gamay. Kanang igo-igo lang mauna nila. Ug effective jud. Pagtanaw na ko sa side mirror, hasta nang kupot sa baby girl siyang uyab. Ug sipat kaayong kanahan. Kay gisaka man niya ang glass sa iyang helmet. Well ako, wa ko ga helmet yun kay igang man. Okay, feeling man jud kay ko ato. Nag-smile ko ganang pinabiga-biga pa. Dayon, pasutoy og dagat. Ug likoon pa jud ang kalsada ato. Unya kay nalingaw mo yun ko sa kong gibuhat. Dako kay akong katawa while ga-drive. Og sa kuang kalipay, nalimot ko nga naa na day checkpoint ang unahan. Nya medyo kusog ra ba kong dagan. Ug didto na jud ko naka-brake dool sila. Plano mo kita na ko ato nga ayhan ako mag-helmet pag duol na ko sa checkpoint. Didto unta sa may likoon na part aron dili ko madakpan. Unya istriktor ba kay sila ato nga time nga dapat mag-helmet jud. Dili jud na ako ma-explain akong feeling ato na time. Mura kong nanginit nga namugnaw nga gipaningot jud kayo. Ug medyo nangurog jud akong tuhod atong nibarog tong police na guwangon na kay kana bitang murag choke me daddy ang iyahang datingan nga naka-sunglass pa. Unya hadlok yun kaayo ko ang gibati ato nga time. Ningon pa ang police nga, aliday, lahos diri day. Ay di pa man jud pod kay ko tantong nakahunong silang tungod. Pero ulaw naman jud kaayo ibalik, kay nakahinayak na ko. Ulaw na pod kaayo isuot ang helmet, nga unta naras akong luyo. Pastilan jud.
ug nilahos na lang pud ko bisan astang lamian na isutoy og padagan unta. Ug adtong nanajud ko sa tungod nila, giplastar na akong motor pakilid. Mao piyud pag-agi atong mag-uyab nga akong natripan. Aha ka. Astang laguta jud nako kay dako kayog ismail ang dipel nga bay. Tinuod jud nang ang gaba kay dili magsapa. Bitaw. Sa matungan ni Dool na tong pulis nako nga murag sugar daddy. Kay na pa may nakaagi isa nga wa gyapon nag-helmet, mao nang nag-unong midadto niya. Itawag pa ni Sir iyahang kauban nga naglingkod-lingkod. Hingon siya nga, "Sir Jeff, lihog sa kog aning isa sir." Nya dito siya nilahos tong isa pero nigreet sa ko good morning po dala Ismail kay basin di ay madalaghang iyo ba. Pero sa tinuod lang nagproblema na gyud ko ato kay unsaon ako kay first time na ko to nga nadakpan gyud. Perting pitok-pitok jud sa ko mga mata. Samtang gaunahon na kung tawagan ba nako ako ang ginikanan. Unya wa ra ba dito sila kabalo nga mulaag ko. Pastila na lang jud. Pero sa kong nahuna, natawag na jud nako tanang mga santos jud ato. Ug niingon na tong isa ka pulis nga, "Excuse me ma'am." Ug medyo na taken aback jud ko patong pagkadungog nako siya ha. Kay kakalma ba? Pero kanabitang naay authority na tingo. Ug isa kong paglingi, pagkagwapuha ba? Imal kaayo. Ug wa jud ko katingog dahil. Samot kay gitutukan ko niya. Ningon pa siya, "Namlay kay helmet ma'am, para unsa man day ni nga wa man suota." Unya intimidating kaayo siya tinan-awan dyan na ako. Nasayop day kong ingon giniha nga medyo kalma siya. Kay isog man di ay siya tingog. Nito bagirapod ko, "Nakuan mo good sir, magsuot dapat kong helmet kanina kaso nalimot ko. Naman di ay check. Wala ko kuman sa kong itubag unta pero ni sabat siya ni ingon niya. Dayon, ayha arda ni mo sulobon ang helmet ma'am og naidakop. Basta kay nagkanga-kanga jud ko sa kuang istorya kay wala ko kabalo kung unsa ko ang itubag." Ingon siya nga, "Sunod yan ni ma'am, ug magbiyahe ka, suot og helmet permi. Kay dili man ni ay ra gamiton ug naay dakop ma'am. Gihimo man ni pang protect in case na ay disgrasya." Kalami na lang jud supuhon sa buing ba ug ingnon nga kabalo man ko sir. Pero nag yes sir lang ko ug nag-smile lang siya. Pero wala na jud ko kasabot sa kong gibati ba. Nagwapo kay siya pero istrikto lang. Ug wala gid na ni effect ako ang alindog siya. Grabe kong mahuman na to pero isumpay pa man na siya pangutana nga. "Asa man imo ang lisensya ma'am? Ang rehistro aning motor?" "Imuha ni." Sunod-sunod yun na iyahang pangutana sa kuha samtang tong kauban na akong nadakpan kay wa na gisukit-sukit. Gi-remind raman to nga mag-helmet dayon gipalakaw man dayon. Ito bagpud ko nga espiraligi sir. Pero na ako'y rehistro nga dala sir. Nangutana pa na siya kung aha daw kong ID. Nagdali-dali kud sad kukuha sa kong bag. Aron makalakaw na ko kay uwaw kayo kay halos na nang mangagi kay mulingi sa akuha. Ningon pa tong isa ka pulis nga, "Sir Jeff, panghiwala na sir or ticket lang ba?" Unya ni katawa pa na siya. Aha ka jud. Pero nitubag pa tong pulis nga, "Dili sir, pinudon ni kay lisod og manganad na ay harara ba mag-helmet ug naidakop. Basta kay ikadaghan jud nako na siyang gibalika sa hunahuna. Dan gitunol na din ako na akong ID siya ha. Ug niingon na siya nga, naog sa ma'am kay mura magmalangan jud ani. Kay lagi wala ko ni naog sa kong motor. Kay paskang uwawa na gyud ug mauhon kay mabantang ko sa mga mangagi ug samot. Ito bagpud ko nga,
Kompleto naman na sir, base mo hang gipangayo. Nitubag po siya nga, naugi lang good ma'am, gihiag yung ulo ba? Medyo hinay rato ihang gisumpay pero nadungog dyan na ako ba? Namuwa na yun na akong dalunggan sa kaulit siya. Kung wala ko'y nahimo, ninaog na lang yun ko sa kuang motor. Kunya ang ngalan man nga naka-register sa kuang motor, kay ngalan man sa kong papa, ni angal na sadsit. Nanguta na siya kung bana ba daw to na ako. So una-una, pabulok na lang yudaan niya ba? Namang yun ngalan sa kong papa unta likod sa kong ID. Kay school ID man akong gihatag siya. Ito bagrapod ko nga ako ang papa sir. Iya pa ng gistorya ang ako ang eskwelahan, apil na ako ang kurso. Dayon, gihad to ko niya og tanaw. Mura magwa pa sukad kitag nag-short og nag-sexy nga top nga education nga student. Pero nitubag Japon ko, yes sir. Aron mahuman na unta. Pero, nagdugay jud ko dito. Gisukit-sukit jud ko niyag ayo. Antod sa wala jud ko kapugong ako siyang giingnan. Kanang sir, pwede no kumulakaw. Gadali manggod ko sir. Og nitan-aw gina siya na ako. Pero, ang gwapo yun siya. Niya ang iyang ilong kay murag manusok. Nya samutan pa jud kay perfect kaayo iyahang mata. Napay abaga nga dako kayo. Nya bugdo kayo ang dughan og ang iyahang kuan. Bitaw. Pero nibalik din kog tan-aw siyang nawong. Kay murag nanginit akong aping. Well gatan-aw siyang nga natunga siyang legs. Ningon pa na siya na kadali lang mama. Kunya nibalik siya dito sa gipunduhan nila. Ug ambot yun sa tuniya ko ang mga papeles. Tadada na nibalik rapod siya ug gitunol niya na ako og balik. Ingon pa siya, nasunod ma'am, kung magbiyahe ka sa moto og layo-layo, ayaw anang suot nimo. Kay wa ra ba kay year. Gikilig na unta ako pero gi-cancel lang sa nako kay isog man kay siyang pulisa ba. Sa matong after ato, dali-dali din kog sakay, unya ni sotoy ko kay kauwaw ra jud kayo. Sexy kay ta pero nadakpan ta. 30 minutes siguro to, naabot ako sa balay nilang Gracie. Ug dito kay perte na akong rant dayon jud. Ug dito kay perting pamakal sa jud nako. Nagsory-sory with me niya anang gabi na, ug syempre inom-inom dayon. Totoo daan na kay na mga motor nga nangabot sa gawas. Ug tuod, ang kuya di ay ni Gracie ang niabot. Uban niya iyahang mga kauban sa trabaho. Gipilay laming Gracie kay daghan sad mi nga mga barkada adto nga nanglaag ug gisungog-sungog na pud nila. Kay unsa pud tuoy kay ako ra may single sa moang tanan. Pero wala yun na ako ang tanan. Mas na-attract man hapon ko atong istrikto nga dibel nga unahan sa likuan. Habitaw. Sa matong pagka-morning ato, nagtiwas pumigbangil sa moang digestive system. Dala tubil na pod. Then pagkahapon, nanguli nami. Nag-convoy lang pod mi since nagpahatod ra silang Gracie siyang kuya. Ug syempre, agi na sad mi sa checkpoint. Pero, laos-laos naman uli ug nag-helmet na gyud ko pod ato. Sa moto nagpadayon ra akong life ato. Nagkabisi na gyud amo ang buhay education ato nga time since hapit na may mag-in-campus internship. Ug nagkabilar-bilar na gyud tawon ang akong agi hinimo og lesson plan. Apil na ang pag-prepare sa mga teaching demonstration ug napay mga remedial nga instruction. Then sa kagabi na, ni pahuay raw kadyot ug ni atubang sa kong laptop kay nagsakit na kayo kong mata pero ga-cellphone gihapon ko. Facebook lang. Then nag-check pod ko sa mga messages sa group chat apil na ko mga kaila. Hantod sa nako'y napansin nga na ay nag-message request. Ang akong instinct, i-open to na ako. Ug mura jud kog nahuwasan sa kong ka-stress. Kay pagbasa na ko sa ngalan, kay familiar yun kayo siya. Wala man ko kabasa sa apelyido sa uniform atong plisa, pero legit ko kalimot nga Jeff ang ngalan nato.
Unya ang FB name nga chat sa kuha kay Jethro. Ang yan chat kay, "Ay ma'am, busy ka ma'am. Pupagtanaw na ako sa date, kaya ato tong siguro after sa fiesta. Dito sa lugar sa akong amiga." Og naipart sa kuha, gusto na kong replyan siya og i-confirm po dihang friend request, pero na-remember na ko tong pagka-istrikto niya na ko. Maong dili lang sa. Pero, gi-accept na ko ang iyahang message request. Pagkuman ana, nang-stalk dayon ko sa iyahang wall. Pero, ako'y nadaw-daw kay di hilig og post man ay. Yang uploaded na picture kay solo niya, kay ang profile picture reset. The rest kay nakatag lang siya. Taw-taw na, nibagting ako ang messenger. O pagtanaw na ko, nanawag man na si sir. Pero, gidecline yun ako. Kauwaw ba kay mura na pa jud kog abat ato, kaya hasta na ako ang ka-stress. O siguro, tunga na to sa gabi. Dinaanay ni pop-up na message. Ingon siya nga, "Hi ma'am, good evening." Nireply rasad ko, "Hi. Attitude ta dire, ngano bitawng inistriktuhan ta ba?" Reply pod siya nga, "Dugay lagi ka na-response sa akong message ma'am." Ito bagpod ko nga, "Ay, wa ko bantay sir." Og na-reply siya nga, "Busy guro ka sa uyab ni mo ma'am." Tuwa na. Mayon ta sir og na ako'y uyab yun ba? Nga group chat ra may saba sa akong messenger. Ug nag-wonder ko nga kailan ni siya na ako. Ni-reply pod ko nga, "Uyab ba sir eh? By the way sir, asa ka balo sa FB account na ako?" Nitubag pod siya nga, "Katong checkpoint ma'am, gipicturan na ko imuhang ID." Yate. Bantog ra gidala pa niya itong mga papel na ko, padung dito sa ilahang gitambayan ba. Ug daghan pa nang gipangutana si Jethro sa kuha. So mo pag next day ato, naisamot og kadako ako ang eyebags. Nagdemo pa ko ato. Pastilan jud. Ana day nang naatay ka late night talk ba. Milabay ang pila ka adlaw kay padayon gihapon og chat si Sir Jethro sa kuha. Nga murag correct nga mag-update naman siya sa iyahang mga lakaw. Mo-greet na sad siya 3 times a day jud sa kuha. Moangkon man sad ko nga nakoy ka fling-fling before, pero wa gyud mi goya bato nila. Murag past time lang ba, hantod sa na friend zone ug hantod sa na sin zone ba. Pero ani nga time, gikilig naman hinoon kong Sir Jethro eh. Like, mabilar na ko gunahon na niya. Ana day ning mata kaagi og uyab-uyab atong pagka-teenager nato ba. E mura kog nabag-uhan nga unsa ba? Kay magpaabot naman hinoon ko siyang message kada adlaw. Nya lately sad, ga-update na sad ko niya. Ug di na yun ni maayo. Siguro mga 1 week ang milabay ato. Nag-start na mo ang in-campus internship. Arang kulbaam day aning trabaho ba. Hala, idok pa more pag yun. Pero thanks God kaayo kay buutan kay ako ang cooperating teacher, si Ma'am Glyza. Dali kin ako nasuod si Ma'am since grabe iyang support sa kuha. Muhatag pagid siya daghang mga advice sa kuha. Mas-sponsor pa siya usahay sa akong mga kinahanglan sa pagtudlo para paghimo og mga IMs. Siguro mga 2 weeks po to akong adjustment period ay murag nahimong smooth sailing ang tanan. Salig lang jud ko sa kuang kaugalingon permit. Then one Friday afternoon ato, happy kay ko nga nanghipo sa akong gamit kay at last makarest na jud ko kay fly day na. Pero ni-approach na si Ma'am Glyza sa ko, ingon siya nga, "Jaya, busy ka ugma? Muli ka sinyo ha?" Tubagsad ko, "Nadili raman ma'am. Naro ko sa boarding house lang." Sumutong giimbitar ko ni Ma'am Glyza sila ha, kay birthday daw siyang manghod pagkaugma. Itubag rapod ko nga mauwaw ko. Wala tuod pero
kalaagon agud unta ko ba. Haningan si Ma'am Glyza nga na ay nagud kaulaw. Uban to og maha. Hapiton ka na mo sa kumbana sa imong boarding house ug ay nagbalibad. Sa motong nisugot na lang ko kay may na lang plus points niya ba kay si Ma'am pudra ba ang muhatag og grado sa kuha. Dili ako ang kaulaw. Bitaw. Kani day si Ma'am Gly, 29 ang iyang edad. Isa lang iyang anak ug iyang bana kay usa pud ka teacher. Unya ang ilang lugar kay around Bukidnon rapon. Sumutong pag-abot na ako sa boarding house. Pag online pa lang na ako, nagpusot-pusot din ang chat ni sir. Nangataan na siya kung kauli na ba daw ko, nagkaon na ba daw ko, at char ba ani. Pero, char yun na nga mo. Char nga stage version ni. Ingon pa siya nga, pwede na taka-disturbohon ma'am. For sure di naka-busy ron, kaya dili nating class eh. Pa-fall yun kayo ang amaw. Reply pod ko nga, pwede raman sir, basta di lang pod ko disturbohon sa imong asawa ha. Basin mag-viral ra ko sa Facebook kalit ani ugma. Nireply pod siya nga na, asawa gud tawon ma'am. Pero, pag Jethro ra na ako ma'am, di man ko maestro. Pilosopo dyan ni siya bisag unsaon ba. Maong balsa no ako siyang ingnan nga dijaya na lang pod sir. Dili pa man ko maestra. Ingon din siya nga, Jaya, nakoy pangutana ba? Nito bagpod ko nga, asa man na sir? Di raman ka ako dakpon ana. Nigatawa pa na siya og niingon nga, joker man ka Jay, but nice suggestion. Ikaw, sugot raman ka nga ako kang dakpon. Pero sa muang balay ka na ako prisohon. Aha ka dyan mga pulis ba? Bantog radaghan dyan kaayog mga chicks ba? Pero, gikilig dyan ko. Di na yun maayo ba? Kay sige na lang og palpitate ako ang heart. Nito bagpod ko nga, bitaw sir, sa may pangutana ni mo di ay. Ana yun na usahay ang mga babae. Muli ko'y dayon aron dili halata nga perting kiliga na di ay. Nangutana na si Jethro kung free ba ko pagkaugma. Ug nakulbaan jud ko nga na-excite siyang message nga wala ko kabalo kung unsa akong i-reply siya ha. Unsaon manina ko eh. Ito bagpud ko, ay, namo ko'y lakaw ugma sir. Kay gi-invite biya akong Ma'am Glyza ato. Ito bag siya. Sige next time na lang. How about sa Sunday? Manimbat Maula jud unta ako musugot pero basin ma-turn off siya ba. Abi pa lang di taga simba. Sumutong nag-yes ko eh. Sumutong pagkaugmaan na sayo kay sa buntag kay gihapit ako nilang Ma'am Glyza kay medyo distansya pud gamay. Nalingaw ra pud ko sa biyahe kay makalingaw naman kaayo ang baby boy ni ma'am. Na instant yayap ko kay rest day manggod to sa nani ni baby cub. So 3 lang mi nga adult sa sakinan, unya agad drive ang bana ni ma'am. That's why nag-offer na lang pud ko kugos ni Gab. Siguro mga around na tog alas 10, naabot mi sa balay sa parents si ma'am dito. Pagka naog na mo silang sakinan, makaingon jud ko arang-arang ang status nila. Kita man silang balay plus naa sila'y laing tulo ka car nga nakaparada lang sila hanggang ug the rest kay mga motor na. Pero siguro sa bisita po to nila since birthday man to siyang manghod. Unya wara ba jud ko'y gift dala kay wa man ko kahibaw kung laki ba or bay ang manghod ni ma'am. Ug pila po'y edad kay naman unta ko'y baba pero wa ko nangutana. Sa motong palakaw na may pasulod sa balay nilang ma'am, gisunod ko nilang ang burag bag-ong yaya lang ni Gab ang pet. Daghan man untag bisita pero wa gyoy ni sugat namo. Mong nadungog jud nako sa loyo nga nagyaw-yaw si ma'am. Kay lagi walay ni sugat sa mukha, walay ni tabang. Ningon pa na si ma'am nga pasensya jud kayo ji ha. Mura na noon kag yaya ni Gab. Nito bagirapod ko na okay ra ma'am oy. Anad man sad kog bata. Pinabuutan jud kay kwato. Kay syempre wa tay kaliwat ra ba diri. Maayo nang good record ta ba.
Naulahi ko nilang ma'am gamay og pila ka steps. Kinilihok man ako ang gikugos. Takbaw sad kog yugyog sa bata sa akong bukton kay unsa na lay masulti niya sa mga tawo ug mokalit ni gihilak. Mao ni hunong kadali unya gitarong na kog plaster sa bata. Then ako ndungog nga niingon niya, "Te, naman sikap." Nitubag ko na si ma'am nga tagbuas sabi. Nagisunod rato sila. Unya pagsulod yun ako sa front door. Unya paghangad yun ako. Kay lagi focus kay kog lantaw sa dalan kay basig madagma ta hasta ang uwawa. Na speechless yun ko. Basta kay paghangad na ko o paglantaw na ko, speechless yun ko. Nganong naaman si Sir Jethro dere. Tabang, kagwapo pa. Imal jud kaayo. Naka-army cat pa yun. Unya ako, nagkagidlay og patulog balik ang gap. Literal nga murag nihunong ang earth ato nga time. Kay nagtinutukay raming duha ni Sir. Ang nadungog na lang nako kay niingon na si Ma'am Glyza nga, "Ajaya, hali din mo." Pero, di ba ingon ko nga tagbua, kuasa ng bata kay basin gihawoy na si Jaya. Kayate jud ba? Kay didto pa ko na uniform ug didto pa ako nakabalo. Nga ang manghod di ay ni Ma'am Glyza nga mag-birthday kay si Sir Jethro. Tabang jud. Kagamay jud di ay sa kalibutan ay. Hingan siya nga ambisa si baby be. Mora na giingon ni Sir Jethro. Pero murag gisilian akong dughan nga perting lagubo. Nakulbaan na lang ko kay basig madungog ni Sir ba. Pero ambot boy. Gikilig man hinuon ko siyahang pagkaingon ba. Kabiga ba yun na ako ato. Nakapang pamalikas jud kog ayo sa kong nahuna. Naka-ismailo na jud kay ko. Patruhan pa na sa mga kauban ni Sir nga napod sila dito ato nga time. Ngawa na. Kaya gasugod na jud sila ngisi-ngisi sa daplin. So matong gikuha ni Sir Jethro siga. Pero gikugos ra gihapon niya. Bisag giingna na siyang ma'am nga ipabutang na sa crib ang bata. Pero nga namang mas nigwapo siya sa kong pananaw na nagkugos na siya bata. So matong gipilailan ako ni Ma'am Glyza dito. Haligi intern ko dito. Nag-greet lang pud ko nilag mayong adlaw og todo yun na akong smile ba. Bas hindi ay maswertihan nga ma-in-laws na nako ni sila. Mag-build daan tag nindot ba. Habitaw. Dingon po tong mama ni Ma'am Glyza nga mayong nakalaag kaarigang pag-anti na lang nako. Ug daghan pa mig chika sa mama nilang ma'am ato ug sa uban nilang igsuon ug parente siguro to nilang ma'am. Kay tabian man pudud ko bisag asa ko ibutang. Lunch ra gi-celebrate ang birthday ni Sir Jethro ug tagbaw jud kay nga di mi magka-eye contact ba. Kay wa bigid ko na ready aning amo ang pagka-meet up ba kay ugma pa man unta to. Na advance man hinuon unya apil pa ang meet the family ba. Aha ka dyan. Sa matong pagpangao na, gitapad ko nilang ma'am nga mura sa tag family member ani pa. Kay tapad na mong lingkod sa table ilahang tibuok nga pamilya. Ug syempre, naa si Sir ba. Unya, nitapad pa yun na kog lingkod ba. Tabang jud. Gigutom ra ba jud in taon. Unsaon man ako ni pagkaon nga gwapad gihapon tatanawon. Unya gikuan pa ko kanon ni Sir. Nakatan-aw noon ko niya og ahat. Ug ni-greet na lang pud ko kay ulo pud biya kaayo nga makikaon na lang ta ba. Niingon ko nga, "Happy birthday Sir Jeff." Ako ray kuha Sir. Nitubag pud siya, "Thank you. Wala ko na-expect nga ikaw di ay ang intern ni ate." Ug tapad daraman pud mi ni Ma'am Glyza ato. Madungog yun mi niya ba. Wawa eh. Mura jud kog na hot seat ato ba kay nangutana man na si ma'am nga. Nangutana gyud na si Ma'am like ang Sir Jethro kung kaila ba mi.
Unya ang luyo sa mong table kay ang mga kauban nga pulis ni Sir Jethro. Unya wala yun na gisipiran ilang baka. Inoon, medyo gurang na manggod puto sila. Bitaw. Kay naay isa ka pulis dito nga niingon nga nadakpan lagi daw ko nila dito sa may checkpoint. Ug mo to nga nahimo jud noon kung center of attention ato nga time. Daga na hinuong nakiusyoso ug nanungog na hinuon. Aningon pa na si Ma'am Glyza, wala man siguro yung problema. Kay single man ni si Jaya. Kay wa man ni uyab nga gapas-apas ani sa kuang classroom. Nisumpay pa na si Jethro nga, mga sunod si Manat paganad-anad na lang nga makita ako ni mo permi. Og nahugyaw na sad ng mga people dito. Pero to be honest ato nga time, kay mas pula pag yun na ako ang nawong sa ketchup. Ako'y mahimuan na ako di ngisi-ngisi rapod ko. Ahaka juligi kay uwaw jud kaayo. May gani savior ang mama ni Sir, kay gibadlong sila kay basin mauwaw na daw hinuon kog kaon. Then siguro mga 3 PM na to, na malihog si ma'am sa ilahang isa ka manghod, nga ipahatod na ko aron maka-rest pa daw ko. Maun na nanghid na ko ilahang ma'am, apil siyang parents, kay mo pa uli na ligi ko. Gihatod pa kong ma'am ana pa doon unta sa muang sakyan. Sa dihang niabot na si Sir Jethro, ingon siya, "Ngate, ako rehatod kang Jaya. Mo pa uli man sad ko dito, og i-drop ra na ako siya." Giatubang pa kong Ma'am Glyza ana og nangutana siya kung okay ra ba daw sa kuha. Mura po gulay choice at bitaw. Yes na lang kong ma'am kay nakilaag ra pud biya ko. Besides, murag bet sad na ako ang offer ni Sir. Sumutong nanulod sa migbalik sa balay nilang ma'am ug nagka-part 2 sad amo ang nasugdan nga chismis. Dala kay naka-shot na pud pero wala yud ko ninom ato. Kay kamera ra ba ni Sir unya magbiyahe. Unsaon na lang kay basig dili nako makauli sa kong boarding house na walang labis, walang kulang. Walis lang Sir Jethro ug bana ni ma'am kauban tong makaubang pulis ni Sir ug mga relatives nila. Uban pud tong tuwa sa Pika site kay busy na og shot. Unya kanta-kanta pa jud. Og nag-overthink jud kog tan-aw kay Sir ato. Kay perti mang inom hinuon. Unsaon man lang pag-uli na mo anig mauhon. Sa motong before minanguli, gipapahulay sa siya sa mama nilang ma'am kay mo biyahe pa daw lagi. Ug tuod man, nakakaon jud ko kotro dito. Kay mga alas 6 naman na nakamata si Sir, maong nangaon na lang midaan. Ningan pa si Sir siyang mama kung anong wala daw siya pukawa. Ito bagpilang mama nga na daghan gikag na inom ganiha Jethro. Nya naara ba kay kauban? Mo biyahe para pa mo. Sabay tan-aw ni ante sa kuha. Pero niingon na si Ma'am Glyza nga, pwede man sa diri na lang mo matulog ron Jaya. Kay distansya para ba? Nya dungan na lang dayon tag uli ugma. Og diri na yud ko wala nakasagang maong ni tan-aw kong Sir Jethro og gamit ako ang nangungusap nga mata. May gani na lang kay nakagets day na siya. Hingon siya nga, "Mauli ra mi ron te oy, sayo pa man pod. Pila ra man na daganon ba?" Sa motong after sa dinner, nag-ready na day na si Sir siyang dalhonon og nananghid na may siyang pamilya. Basta kay feeling na ko ato kay murag uyab na gid ming Sir. Unya first time nga nakig-meet sa family kunuhay. Sa motong gipasakay na kong Sir siyang motor. Ug kulba na gyud akong dughan nga wa nakasabot sa ko na feel nga murag gikilig nga nahadlo. Kay first time in my life yun ko nga gaangkas yung motor sa laki nga matawag na ko ka-fling-fling. Unya gabi pagyad. Pastilan. Distansya na may ato silang Sir og hilom ra yun kay ko siyang luyo. Ingon siya nga, "Hawid Jaya ha?" Pero wala jud ko ni hawid ana og niingon ko nga okay ra ko. Pero pahawiron jud ko niya.
Ug naa na sad ni iyahan tono nga pinaisog ba. Pero wala yun ko naminaw. Ug sa dihang gipakalit bitaw na niyag pakusog ang dagat. Agpas pa ko sa kilat ka nakapanghawid ni sir. Pero sa iyaharang abaga iyahay kay siya gakso na ako dayon. Bitaw. Sumutong ko siyang giingnan yung maginahinay lagdagan. Nitubag rapod siya. Ngayon bitaw ko gahawid. Nitubag pud ko. Inihawid ang bitaw ko sir. Ug nitubag siya. Nga dili daw siya habal-habal driver nga sa iyaha kong abaga mohawid. Kachusi bagod niya. Gusto rin siguro niya gakson aron ma-feel niya ako ang dugan. Pero nagminaldita dyan ko niya ingon nga no good Jethro hawid na bitaw Japon na. Pero gihadlok man hinuon ko niya ana nga dito sa unahan daw na ako no ko'y madungog ug makita nga hadlok ko no kaayo. Iate yuki si sir kay nanindog junag automatic ako mga balahibo sa kalawasan. Kay kami rarabadyod ang natungnan nga gabiyahe atong gabiuna didto nga lugar. Kunya wala pa jud ko'y backpack ato mong feel kay nako ang hangin. Ahak man yung pulisa Pero remain na yun ko gihilom ba, bahala ka diha. Bisag party na nako ampo siyang likod. Ug nagpadayon man jud nang panghadlok si sir sa ako. Ug wa na jud ko kagwanta, nigakos jud ko niya. Perting hugota jud kay atol pud to nga naay ni Owang ero. Unya wala na rabay mga balay didto ug puros na lang kakahuyan ang isig kadaplin. Munang kahilako na kay ko siyang likod kay feeling nako murag naagyoy something sa kong luyo. Kay to be honest ng pod, talawan jud kay ko. Taslakan jud kay ko. Never gani ko gatan-aw anang mga horror nga salita ba. Pero niingon dara na si sir na naaramanday na. Kunya nagkatawa yun siya. Nasungot sud ko niya kay feel na ko gibinuangan ra ko niya. Maong kusyon ng tanako ihantian. Pero aha kaayo kay kagahi man kaayo Sumutong naulo ko sa kong gihimo. Abi pa lang, chancing kay ko siyang apps. Maong gamitin ko defense mechanism. Ngundan ko nga, aeragod ko gara-gara sir. Dili funny imuhang joke. Nito bag siya nga, wala yun ko ga joke ba? Tanaw gani dito Jaya, kanang lugar ay bitaw dira. Nato'y giatangan dito na, ug wala yun ako na siya pahumana siyang giingon, ug ako siyang giingnan, nga maluoy ka na ako sir. Tama na be. Please lang jud. Og kahila ko na yun kay ko ato kay ambot ng jud kay lahi era pa jud ning talawan dami. Ug perting hadlokan na jud na ako ato ba. Samutan pa jud kay wala na yung mga suga daplin sa kalsada. Unya na pa jud may mga naagian nga mga kahumayan ba. Nga kada bitong naay mga scarecrow. Nga mura jud mga white lady sa kong pananaw. Tabang na lang jud. Og perting gakos na lang dyan na ako ana niya, antod sa nakaginawa ragyod ko, kay naabot na may sa pikas lungsod. Kanya nihunong pa na si sir atong na ay coffee shop, ug unsa siya kadali nga nag-break, hingadto sad ko kadali nga nabuhi niya. Deningon na siya nga manghapit sa dami dito, then paglingi niya sa kuha, hasta gihapon akong luspara kay wala pa ko nawasan gyud sa akong kahadlokat. Unya nanawag sa miss yung motor, unya mag-coffee sa lagi mi dito. Nidiretso ko na sa table. Bahala i-check order dito. Total, mura giganahan pud siya sa tindera dito. Ako makangisi kay abot magdalunggan. Tintawd-tawd ana kay nagdala na siya coffee. Wa jud ko managat. Ngun siya nga coffee na tamam. Wala ko siya tubaga kay deserve niya after siyang gibuhat sa kuha. Char. Tawd-tawd ana ningon siya. Nganong wa man ni mo gamita imuhang kaiso ganiha. Pero wala gihapon ko nito pag ana. Tiningon siya, nga bitaw, binuang radye. Manimba para bata ugma. Dayon perti niyan tutok sa kuha.
Ningon lang pud ko nga, basin mag-close na ni sila sir. Uli na ta. Siyempre change topic dayon para di ta mahalata nga murag ng blush na kog sugod ato. Pero ingon siya nga mga 8 pa daw sila mag-close dito. Ito bagpud ko. How sweto man. Bantog ra perting Ismail anang krus si muha ganina. Permi day ka dire sir no. Nito bagpud siya. Ay, dili man. Tagisar mo ko dire. Nito bagpud ko. Aw. Basin ginadala ni mo dire imong asawa or imuhang uyab. Nito bag siya nga pasangila na putag na asawa niyo. Wala lagi jaya. Dayong Ismail dayon na siya. Pagkalamian na lang niya mo Ismail ba? Pero bitaw ko siyang giingnan. Pero naanakan tali. Daghan no. Gisigurado lang jud na ako kay basin lisod nagmabugnuan niya taani pa. Nito bag siya nga pasagad ra gyud ni siya o. Pangutan-on pa nimo si ate. Nito bagpud ko. Basta kay magklaruhay lang gyud taani diri sir ba. Di ko gusto gubot. Parehas ng tindera sir o. Nagsigig tan-aw sa kuha. O gikataw-an ra kong Sir Jethro ana. Wala ba siya kabalo nga anytime kay pwede ra kong ma-fall niya. Mo nang palihog lang unta kay undangan na niyang sigig katawa-katawa o sigig Ismail niya. Ingon pa na siya. Gigopahan ra na nimo ba? Dayon tutok siya sa kuang mga mata. Kunya nagsige na sana siya gismile. Tabang jod mga santos. Gapugong-pugong resgo sa akong smile. Kay akong nauna-huna nga ulog-ulogan ning mga pulis ba. Aron makaisa siguro. Ay na jud ko. Then nungutana pa na siya sa kuang asa man kagikan anang imuhang kagwapa. Aha ka sir. Tama na. Di ra ba yun kay ko gwapa ba? Anang igo aragod nga makalangan gamay. Bita. Nito bagpud ko. Ikapila pud ko na giingnan nimo ana sir. O gitaasan pag ako na siya gilay. Ito bagi siya nga gahe yun kay kasa. Dayon gipislit na niya ang ako ang ilong. May gani kay wa ko isipon ato nga time. Bitaw. Og taod-taod pa ming nag-istorya dito about sa akong family, sa akong pag-eskwela, o uban pa. Dayon gihaton ako niya padung sa akong ginastayhan. Aya na siya nilahos dito sa lungsod nga na-assign na niya. Nag-thank you pa ko niya ana og nag-happy birthday og balik. Anito bagpud siya. Nga salamat. Dayon, asa tuod bitaw imuhang regalo sa kuha. Anito bagpud ko. Nga wala ra ba sir? Wa magud ka nagsaba na birthday di ay nimo. Anito bagpud siya. Nga maunta na itoyo na ako nimo gabi. Pero mas nindot man ang plano ni Lord di ay. Kay nag-uban man gihapon ta karon. Og naa nasad ni iyahang Ismail. Ug nananghin na siya nga moadto na siya. Ug nagtando-tando rapod ko ana siya. Dayon nagbaking na siya. Ingon siya, nahulata kon chat makaabot ko ha. Na ako'y iingon nimo. Dayon gipadagan na niya ang iyahang motor. Pagsulod ako sa akong kwarto, wa na yun ko nakapugong kay gipagawas na nako tanan akong kilig sa akong kalawasan adtong adlaw. Nagulat-hulat din ko sa iyan siya. Amo to eh. Wa ko mahimutang ato nga time. Nagdali-dali pa kog half bath, nag-ilis pantulog, dayon nag-skincare, og nag-lipstick og nag-perfume. Bitaw. Pag sa dihang nagbagting na ako ang messenger. Siya, ngabot na ko ma'am. Kanya na pa dyan na siya heart nga emoji. Then taod-taod ana, nakig-video call na siya. Kunya ang kanahan, kay nagtaples pa dyan. Ang pandesal kay
panabangi na lang jud. Ningon pa ko ana, busy pa man siguro ka sir. Tawag na lagbalik o niya. Awkward jud kaayo tan-awon ba? Kay nag-imagine naman hinuon ko nga mao man jud tong nahikapan nako ganiha. Ingon siya, ay kabala ka ma'am. Paingon naman ko matulog. Dayon nihigda na siya sa iyang bed. Aha kayo ni mo sir eh. Makawala kag dangal. Then ingon siya, nakato kong giingon ni mo giniha ba? Ugma na lang day na ako ingon siya mo ha. Mao na diha, nag-ready para ba jud ko pinabongga. Nangutana pa ko kung importante ba na. Atik-atik na lang sad ko ba para ingon po nga di ra kaayo interesado. Ningon pa siya yes, ug mas okay ko no nga sa personal niya iingon sa ko. Ug nagpalpitate na sagsamot ang akong abno nga heart ba. Kay pa-suspense man kaayo ni si Sir Jethro eh. Ingon pa siya nga kwaon raw ko niya pagkaugma. Nangutana pa na siya kung asa daw mi nga simbahan. Ito bagrapod ko niya nga siya na'y bahala. Sa moto nga after atong istoryaha, na goodbye na mi sa usagusa og nangatulog na mi. Sa motong pagkaugma, Sunday na, og sayo kay ko nga ni mata. Siyempre, oramos pabi ako balik 2 hours. Hangtod sa naabot na si sir. Then biyahe ni mi paingon sa syudad og timing kay pagabot na mo, hapit na mag-start ang second mass. Nanuludan mi simbahan og ni plaster og malingkuran, unya nag-excuse na si sir. Unya pagbalik niya, gadala naman na siya flowers eh. Na ako sa sulod simbahan aniha pero nakapang pamalikas yun ko sa una-una. Nganong diri man ni magpakilig si sir eh. Nagkanga pa ko nangutana siya ha kung para sa unsa man eh. Nag-shuffle dyan na ang ako ang gibati ba. Tabang na dyan mga santos. Muntubag na na si Jethro pero mao'y pagkanta na sa mga tao kaya nag-start na ang misa. Ni-smile na siya sa kuha. Nahuman dyan tao ng misa ang akong focus na alang saya. Sorry Jud kaayo Lord. Anyag Jud kayo ako ang paminaw nga nigawa sa simbahan kay nagdala kog bouquet of flowers. Nihunong panagbaklay si Sir niingon. Ngaji, one ajod. Unsa naman jud ni Lord? Ay do na ba jud ni? Hatabang jud mga langit. Nagtanaw ra ko niya na og ningon siya nga manguyab ko nimo. Pero bisan pag-expected na to na ako tungod sa mga gipakita ni Sir pero na speechless gihapon ko. Hingon pa siya nga take your time nandiyan. Dili nimo need mo tubag karon dayon. Maghulat ra ko. Dayon nangatol na si Sir sa likod siyang ulo. Kakiyot. Sa tinuod lang, wala ko kabalo sa akong itubag ato. Mong ni-smile ra ko ni Sir. Then human dito, nag-date pa min Jethro ana. Nananaw pa may sinin. Yatod pa ko niya sa akong boarding house. Og nag-thank you pa na si Sir sa kuha. Og nag-thank you pod ko siya ha. Ingon pa na siya nga di na daw ko mag-sir niya. Sumutong nag-Jeth na lang ko niya. Medyo awkward kay first name basis naman mi. Kay feel na ko manggod, mabikil na ako ang nanahimik nga single nga life. Then ingon na siya nga, good. Mao na to di ha. Maghulat ra ko. Dayon gikakos ko ana ni. Pwede din na. O man kaha magdali. Race passing naman ligi. Yan bitaw. After ato kay ni uli na si Jethro. Ug as expected, nagliso jud kog tulog atong gabi una. Kay sa tinuod lang, nikalit raman ko ka feel oy nga ready naman ko mo enter og usa ka relasyon. Pastila.
Pero lagi, kay importante na ako ang mga first time motong nanawag ko sa ko mga igagaw. Ug mo to nga astang lipaya sa mga bigatla. Sugdo na daw nako si Sir Jeff sa way pagduha-duha. Pastilan dyan. Ug pagkapaspas na lang yun sa oras, kay Monday na sad. Nagkita na sad ming Ma'am Glyza ug balik na sad sa usual na setup na mag-prepare og lesson plan, magklase, mag-check sa mga papers sa mga students ug repeat na sad. Consistent ra gihapon sa pagparamdam si Sir Jeff sa kuha ug mas ni samot pagani. Ug hantod sa nag-Friday na sad na ug na Shakira jud ako ang beauty anang tigpanguli na. Kay gikan to sa last na ako na klase. Pagbalik na ako sa room ni Ma'am Glyza, si Sir Jethro mana ang nitagbo na ako. Nga dako kayo gismile. Ug napay pa flowers. Ulaw jud kay ko ato. Kay naapag yun si Ma'am Glyza ug uban nga mga students. Sa motong nahuman na mo ang in-campus nga internship. Ug naay pa program gamay nga school para sa mga intern. Nasa dayon may mini program ang advisory ni Ma'am Glyza ug padispedida sa kuha. Ug naulaw piyud ko sa ingon ni Ma'am na di lang daw kuno kaayo siya magdrama. Kay mas magkita pa daw noon migsige. Diskan dili na ko student teacher dito. Ahaka. Sumatong paghuman ato, kay niuli pod ko sa mga lugar. Gingnan ako akong parents about sa pagpanguyab ni Sir Jethro. Ug okay ra pod sila ug nalipay pagani akong papa kay di na gyud daw ko magdalagang ulay. Mura biyag nilapas na ta sa kalendaryo aning style ba nga bago pagani ko ato nag 22 ba. Sumoto nga nagpadayon ra jud ang ako ang life ato. Ug pagkapasko sa moa nag-celebrate si Sir Jethro. Gipilailan ako siya sa kong pamilya ug di pa gyud mi official ni Sir adto. Pero kinsa ra man gud ko para di pa siya sugton ba. Motong pagka-after na sa New Year, balik na pod ang klase. Ug which means nga mobalik na sad ko sa Bukidnon. Ug this time, social na akong beauty gamay. Kaya wa na ko nag-commute, kaya ginakuha na kong sir. Ug mo to nga day nga naka-decide ko, nasugto na ko siya. Ug that time man god, nakoy nakita sa TikTok ba katong nag-viral god nga niingon ang laki nga ipa-stop pagpanguyap. Sa matong while gabiyahe mi, ako siyang giingnan nga Jeff, tawag na ko siya. Nito bagpod siya nga unsa man love. Kay after di ay pila ka days katong nanguyab si sir na ako, love na itawag niya sa kuha. Og kinsa man pud ko para mo balibad nga love man pud nako siya. Kabi ka boy. Habitaw. Ako siyang giingnan. Nakuan ba? Nakoy iingon nimo. Nilingi pa na siya nako og ni-smile. Ningon siya nga naman love. Sugton ako nimo. Kaya ako, dugay ra ni sugot nga uyab na ta. Og wa jud ko kapugong sa kuang kakilig. Nakakatawa yun ko imbis serious mode kay ko ato ba. Pero nitubag ko nga seryoso bitaw ko sir. Og target lock jud kay nangunot na iyang agtangan nilingin ako. Pero gibalik ra pinyag focus dayon sa dalan. Siyang giingnan nga undang nagpanguyab na ako. Ug abdi kay na nakalingi si Jethro nako. Ug gipahinay niyag dagan ang iyahang sakyanan. Ingon siya nga, "Ang sa tulaw?" Wana, ni seryoso nagsamot ang iyahang nawong. Ako siyang giingnan nga undang nagpanguyab nako. Ug pag-ingon jud nako ana kay gihunong na niya ang sakyanan. Straight ra jud kinayan tan-aw sa dalan niya taud-taud ana nilingan na siya nako umingon nga naman love wala gyud ay wala kay feelings nako. Unya nitutok siya sa kuang mga mata ug perti na kaseryoso gyud. Siyang giingnan
Basta undang nagpanguyab, sir. Katauno na kay ko sa pormaaning, sir, pero gusto yun ako siya i-prank. Kanisanding na siya sa driver's seat, nga murag ginahilot niya iyang sentido. Denilingi na siya balik na ako, nga medyo namuwa iyang mata, nga nagsigi nagpamilaw. Pero wa na siya gatingog jud. Taw daw siyang giingnan, wala jud ka ga TikTok love ba? Dayon ni katawa ko. Nito bag siya, so joke ra to Gia. Nito bagpod ko nga, ingon ko sir, nga undang nagpanguyab na ako, kay sugto nati ka. Sa moto, nagihag dayon ko niya. Dugay gid siya catch up sa trend sa TikTok ba? Oh yes, nabikil jud ako ang pagka-NBSB ato. Ug abi na ko first boyfriend ra nako ang ma-unlock nako ato nga time. Apil man di ay ang ako ang first kiss. Nihubag paganay na ako ang upper lip ba. Kay garabi man makapaak si sir. Ingon pa siya, nga I love you love. Thank you kaayo. Motro po ang tag-kiss si Jethro pero ako nang gikos eh. Abusar sab siya. Di niya ako kaabot sa kong boarding house nga walang labis pero nakulangan na gamay. Sa moto pa dahil mismong biyahe ug thanks God kay naabot rami nga safe. Pagkaman na to kay nibalik rapod mi sa eskwelahan ug mga pila ka weeks rapod kay nag-orientation na pod mi para sa moang off-campus nga internship. Og timing pa jud to kay didto ko ma-assign sa eskwelahan sa lungsod kung aha dapit na assign si Jethro. Ang ako ang initial nga plano kay is mag-uli-uli lang unta ko didto sa kong boarding house ug mag-commute na lang pero pagkabalo ni Jethro ana nga same gilungsod nga na-assignan wa yun na siya ni sugot. Kay lisod daw kaayo ang akong setup ug mauhon ko no. Kay di ko niya mahatod og sundo kay conflict daw sa schedule sa iyang duty. Then pagka Saturday ato, giubanan pa kong Jethro para mangita og mabalihinan. Kay pagka Lunes ana, magsugod na ang amo ang OJT. Medyo nahasol pud mi ato pagpangitag vacant na boarding house. Kay hasula kay fully occupied na ang kasagara nga mga room na good for one lang. Nga dool ra pud unta sa eskwelahan. Pero okay ra gyud unta sa kuha nga mag bed spacer lang to. Pero kaning pulisa kay dili man musugot. Kay madisturbo daw unya ako sa mga ka-roommate na ako. Mas maayo daw kuno nang ako ra isa sa kwarto. Paatik-atik pa yun ni siya ba. Pero nabasa na nako ang iyahang pattern. Naagi ni siya hidden nga agenda ba. Sa matong perte na mong pang-inquire sa mga laing boarding house. Ug mora hapon ang case. Ug di yun po masugot ni si sir ug didto ra ko. Antod finally, nakakita na yun yung boarding house nga naay available na good for one lang ang room. Spacious sad siya. Abi na kog okay na unta ato, pero naamanay nakita nga mga laki si Jethro. Kay mix man to nga boarding house. Naay mga laki ug napoy mga bae. Sumo nang wala na sad na ni sugot si Jethro. Ug naglagos jud kay kung Jethro ato kay OA kayo siya. Naglalis jud ming Jethro ato. Kaya ako siyang giingnan nga okay ra jud ko kung didto ko mag-abang. Gibuhat jud ako tanan para ipasabot unta niya nga di jud angay siya magproblema. Pero dili yun na siya musugot. Sa mo to nangutan ako niya kung aha jud ko dapita ani mangita. Antod sa mi-suggest na siya nga didto na lang daw sa iyang boarding house. Mag-inquire ko no siya sa iyang landlady
kay basin daw kuno na ay bakante. Pero ako siyang giingnan nga layo na didto ug madak-an ko sa kuang pamilite. Pero ningon si Jethro nga iya kuno kong ihatod ug iya po kong kwaon. Siya na kuno'y bahala sa iyang schedule. Sa motong nag-inquire yun siya siyang landlady. Ug tuod man, naa jud na'y bakante nga kwarto. Unya, tapad pa yun kaayo sa room ni Jethro. So siyang giingnan, nga ikaw ha, atik-atik pagagtabang na kog pangitag doon. Unya, diari raman di ay gihapon ko nimo parintahon. Og dako kay nagngisi si Jethro. Og ingon pa siya, og musugod gani unta kalaw, diri ra ka sa kong kwarto, luag man ni. Kidahat pa ng amaw. Ani nga time kay naa nami sa kwarto ni Jethro ani. Ako pa siyang giingnan, nga pag-behave tingali dira Jethro no. Di pa ka musugot dito kay naay mga laki. Kanya, diri day lawo, kadaghang laki diri. Tubag pud siya nga, daghang laki diri law, pero mas safe man ka diri, kay naaman ko. Kung ako siyang giingnan, nga sure jud ka law nga safe ko diri. Og gipadak-an jud ako na ang ako ang mata nga galantaw siya. Ug katupod nga time kay ting paniud to na. Pero noon sa mani nga murag sipyat mani nga paniud to. Kay ako man hinuon ang gikaon ni Jethro. Grabe kay na siya makapaak sa kong lips. Grabe kay siya makakiss sa ko. Unya ang iyahang kamot, nagsugod nag-explore sa ko ang lawas. Naglami na dyan ang mong pinaakay ni Jethro sa dihang naay ni kalit og panuktok siyahang portahan. Si Madam di ay ang landlady nila. Naghatod sa sukli sa gibayad ni Jethro na down payment sa kuang kwarto. Ug wala nakigatubang siyang madam, ako pod kay nag-prepare na lang pudayon ko sa moang tinuod na paniud. Sa motong pagkaugmaan na, kay gibalhin na nako ako ang mga gamit dito. Nihapit na may kadyot ni Ma'am Glyza na daghan kay nag mga encouragement si Ma'am Glyza sa kuha. Ug nagpasalamat pud ko sa iya. Ikapoy jud kog pang-arrange atong adlaw. Unya pagka dinner ana, kay didto lang mi sa gawas na ngaon ni Jethro. Ug pag uli na mo sa boarding house, pag open ako sa portahan, kay ni apil man po nagsulod si Jethro sa akong kwarto. Ako yun siyang giingnan nga nasa pika siyahang kwarto. Ngon pud siya nga, dari sa good kulaw, dili pa ko katulgon. Og nakulbaan na lang yun ko hinon ato kay basig mag next move na ni si Jethro. Mo nang wala jud ko mitapad niya. Nagpa-distansya ko. Ingon siya, ngaliyo man gikalaw, dili man ko mamaak. Wala pa ko kahuman sa ko ang tubag. Kay ni duol man hinoon na si Jethro. O gigakos ko niya. Ipasandig pa ko niya siyang dugahan. O kabugdo ba siya? Napay bukton nga buspok tayo. Murag makasala jud ko karon. Pero nag-istorya-istorya pa miyan eh. Pero akong heartbeat, grabe na nga murag nag-racing na. O gantod sa gipabalhin na nako siya siyang kwarto, kay matulog na ko. Miingon man yun na si Jethro nga, nasa'y balhin, nga diri raman ko matulog. O niya, lagkit kay na siya tinanawan sa kuha. Siyang giingnan, nga dili lagi padilaw. Pero ang iyang response, kay gikisan man hinuon ko niya. Giayo-ayo niya paak ang akong lips.
Og sa dihang nagbasa jud ang angay magbasa. Murag wild naman kaayo ni siya. Hawod man pud kani siya modalag paak-paak pa. Nagpiyong-piyong na lang jud ang ako ang agi ato. Og hantod si Jethro kay nagsige naman hinuog hikap-hikap sa may dughan ako. Og sa kung una-huna, murag mao na jud ni pa. Pero nagring managkalit ang iyahang phone. Ang iyahang Mudra bells ni tawag. Nahawasan jud kog pinadali sa ko ang biga ato. Ug nagdali-dali din kog barog ug ako ang giabrihan ang portahan. Lisod nag madayunan jud. Impas jud ako ang pangandoy na asal una before kama. Ug wala na jud ay nahimo si Jethro. Ako na yun na siyang gipabalihin siyang kwarto. Pero before siya nilakaw, ni case pa na siya pinalas. Ug hantod sa milabay ang siguro mga duha to ka semana ay naka-adjust ra ko dito. Unya kay silingan ra ba may kwarto ni sir. Nag-isa ra sad may luto. Mura jog live-in pa. Bitaw. Unya isa ka gabian na ingon siya nga dito daw may manihapon sa akong kwarto. Unya magluto ora daw mi. Unya paborito jud kay nako ng adobo. Sa matong busy na ko ukay sa adobo o gitimplahan sad na ako. Pero naaman pud nay sige tilaw-tilaw sa ko ang liog. Gigakos gid ko niya ana from behind og nagsigir na siya kiss-kiss. Ako siyang giingnan na pagpuyo ra gudlaw. Busy pa ko. Nitubag po na si Jethro nga di man ko magsinamo kudlaw. Pero taod-taod ana kay gipaatubang na jud kun Jethro og giayo-ayo na sad ko niya paak-paak. Pina-wild jud kaayo. Ug hantod sa gialsa man hinuon ko niya gali. Padulong sa akong bag. Unya wala jud na niya giputol ang amo ang pagkis. Naipart sa ko ang kadili ko. Pero nagtiad-tiad naman hinuon ko sa kalami ato. Grabe kaayo siya modalag romance. Wala pa gani minaabot ato sa pinaka-exciting ako. Nabaguhan jud ko ato kay lagi wala pa ko'y experience sa ani nga butan. Hantod sa naabotan ng powerful kaayo nga kamot ni Jethro. Sa ako ang Suzy o kang Susan. First time gina niya nakahawid sa ako ang dughan. Gikumot diay. Og naka-feel jud kog kabika ato. Hantod ang kiss ni Jethro kay naabot na sad sa akong liog. Paubos sa akong dughan. Og wala jud nay laktaw ang iyang pagkiss. Basta kay vowel sounds na lang jud na ang ako ang nahimo. Og nakasimhot na lang mi sa sunog nga adobo. Basta kay abti kay na si Jethro nakabangon o gilantaw ang amo ang giluto. Og ang ending atong kagabi una kay nanihapon mi nya among sudan kay sunog nga adobo. Perting paita dyan. Sa motong pagkahuman ato kay nagpadayon rapod ang akong life. Pero hangak lang yun po ito ba. Atod sundo ramon po hinoon kong Jethro pero pag weekend ana usahay na rami sa boarding house. Usahay pod mag-date may ginagmay. Kay permi man pod nga busy silang Jeth ato nga time. Kunya ako kay daghan pugkog mga ginabuhat sa eskwelahan at ug hantod sa milabay na sa panahon ug na settle na jud ang tanan.
Makaingon na jud ko nga graduating na ko. Then ipauli pod ko ana sa mong lugar kay taod-taod na sad kong wala na kauli. Perting lipaya pa na sa kong mga bigat lang ay agaw ug nagsigig pangutana kung nabisbisan na ba daw. Unya, kumusta daw kuno ang performance sa pulis? Dako ba daw kuno? Aha ka dyan nga mga igagaw ba kay biga ragyod ang nahibawan. Ato po niya gabi una kay nag-sleep over sila sa balay. Ug syempre, na ay inom nga binuntagay. Celebration daw kuno to kay nakauyab na kuno ko. Unya, graduating pa dyan. Ingon pa na ako mga igagaw nga i-push na kuno na ako sa next level. Aron kuno nga mo graduate ko nga mabisbisan kuno. Aron fresh. Ingon pa po sila nga dili isa daw kuno kay perting sakita ra ba jud daw kuno ang first time. Ambot lang jud ani nila ba. Pero nalingaw lang jud pod kaayo mi adtong gabi una. Kay grabe jud ang amo ang tagay. Sa motong pagkaugmaana kay nakamata jud ko nga labad kayo kong ulo. Ug syempre, diretso din ko sa kong phone. Mao jud na ako ang morning ritual ba. Ug literal jud nga nagbaha ang mga message ni Sir Jethro. Napay 26 ka miss calls. Patay jud. Wala ra ba ko nanahid niya nga magwalwal mi. Mong nagdali-dali kong tawag niya pero dili siya makontak. I-chat sad na ako siya pero offline man siya. Sumotong namahaw na lang ko. Pero nabot na sad na ako mga igagaw kay mag-beach daw mi. Enjoy ito nga adlaw kay nagtapok na sad mi. Ug di dyan na mawala ang picture-picture kay perte man namong aura-aura sa muang matchi-matchi na two-piece. Kay taod-taod na pud ko nga wala nakauli sa mua. Hapon mi nakauli ato ug pag-abot na ko sa balay, nakatulog yun dayon ko. Hastang kapuya sa kong lawas. Nakamata na lang ko kay perte man ang panuktok ni mama sa kong kwarto. Pag-awason ko ni mama pero ako siyang giingnan nga katulgon pa ko. Pero niingon na si mama nga naa daw si Jethro sa gawas. Pagkadungog na ko ana, kay automatic judayon nga nibangon ko diretso. Wala na pud ra ba ko nakachat siya ha. Nakulbaan jud ko ato nga nangabri sa pultahan. Si Jethro kay naalang sa sala nga nag-coffee. Gipangutana pa na siya ni Papa kung anong gabi na siya nabot dito. Ningon pa na si Jethro nga gikan pa daw ko na siya duty. Then pagkataod-taod ana, kay kami na lang duha ni Jethro ana. Aware ko sa kong sala pod biya, bisag taas ko pride. Maong nidool ko niya, ug ako siyang gigakos. Ug nag-sorry ko siya. Pero wala gid ko tan-awa niya. Pero wala gid na siya ning tan-aw sa ko. Naghigop-higop ra gyud na siya siyang kape. Pero padayon ra ko ana sa paglambing-lambing siya. Gihimo na nako tanang gakos-gakos nga moves. Apil po ang pag-kiss siyang aping. Pero wala dyan effect. Antud sa naglagot man hinuon ko ako siyang giingnan. Nga ni-anhi pa ka dere. O niya mag-inamang ramanday ka. Og effective po jud kay ninglingi na siya sa kuha. Sa motong nangutana na siya sa kuha kung anong wala ko nag-chat siya o ganong wala ko nagpahibalo niya. Napa na siya ipakita sa kuha nga mga picture na mo ganiha dito sa beach. Nagbikini-bikini pa. Ug naapoy nag-agbay-agbay na ko nga lalaki. Pero katong nga lalaki kay agaw to na ako. Pero ani nga time wala ko naglagot. Nag-smile ra ko kay na-confirm na ko nga nagsalos jud ni siya pa. Gisungog-sungog hinuon ako na siya gaayo ug perte jud na akong ngisi ani. Ug hantod sa nagtagbo naman jud na ang iyahang kilay. Sa motong ako siyang giingnan nga igagaw to na ako. Nangutana pa na siya kung anong wala daw siya kay laato. Sa motong perte na kong explain sa iya.
Ug hantod sa nikalit man na siyang ingon nga mananghid na kulo, magminyo na ta. Ug ako siyang giingnan nga buing manday ka, nganong gadali man ka. Nitubag pud siya nga gusto na ko og baby love, tiguwang na ko eh. Ug ako siyang giingnan nga kabata pa nimo, 27 pa ka. Wala pa sad ko'y naabot sa akong life. Oo, nagudlaw. Ug hantod sa naabtan mig mga alas 11 nga nagistorya ni Jet ato. Hantod sa nangatulog ni. Pero wala mi gatapat ana. Kay impas jud ko sa kuang mga ginikanan. Dayon pagkaugma ato, nang laag pa mi ni Sir sa moang lugar. Nag-date mo dito. Sa motong gabiin namin naabot sa Bukidnon. Kanya pag-abot na mo sa kong boarding house, nihangyo pa na si Sir Jethro nga mosulod daw siya sa kong kwarto. Pero ako siyang giingnan nga bawal ug istrikto kaayo ang amo ang landlady. Sa motong nihangyo na lag-usab si Sir Jethro na dito na lang daw may siyang sakyanan maglabing-labing. Gimingaw na daw kay siya sa kuha. Og abdi kay na si Sir ang nimpaak na sad sa kuha. Og paspas kay na siya nakahubo sa kuhang sanina. Og didto nagmomol na sad mi. Og iyaha dyan nang gi-explore na ang ako ang lawas. Gasigyan naman pod may buhat ani ni Sir. Pero wala pagyud na niya gipasulod ang iya sa kuha. Kay dili pa ko musugot. Dili pa ko andam. Bisan og kabigayon na kaayo ko. Sa mo nang explore lang siya sa akong lawas. Sa ibabaw, apil na sa ubos. Pero wala gyoy pasulod. Kiss-kiss lang, kumot-kumot, hawid-hawid, o kaon-kaon. Ni okay ram po na si Sir Jethro kay ingon pa siya nga andam kuno siya magpaabot hantod kanus ako musugot. Ug hantod sa nagkaduol na jud ang amo ang graduation ana. Halipay na kay ko. Apil na pod ang ako ang pamilya. Pero before ana, nikuyog pa ko nilang Jethro paadto dito sa Davao. Kaya dito gi-celebrate ang birthday ni Baby Gab, katong anak ni Ma'am Glyza. Kaya ang bana ni Ma'am Glyza kay taga Davao man. Nagpasalamat man sa Ma'am Glyza sa kuha kay lagi ni kuyog ko. Bibo rapod kayo ang party. Lingaw kayo ang tanan. Apil sad sa pagkugos-kugos ni Baby Gab o pag-picture-picture. Then pagagabian na kay nagtagay-tagay na o nagkanta-kanta na ang tanan. Unya kay busy man gihapon ang ate ni Jethro. Sumutong ako sa'y nagkugos-kugos ni Baby Gab. Dahil ako na lang sabong gisaka sa kuang kwarto. Kaya dito man mi sa usa ka hotel o resort mi ga-celebrate sa birthday ni Baby Gab. Natingala pa ko ato kay while nagbantay kong Baby Gab dito sa muang kwarto. Natingala ko kay nangadto man diadto ang mga igagaw ni Jethro nga unta kauban ako matulog dito sa kwarto. Ila man nagikuha ila mga gamit kay ingon sila mamalhin daw sila room. Kay naa daw kunoy mga bakante pa. Og taud-taud ana, naabot ko na si Jethro. Dili raman po siya tantong hubog. Pero, pula kay na siya agdalunggan. Yun pa siya, nga ngayon naman kay Kalaw, himo na taga to abi. Dako pa kay na siya ngisi. Dayo ni gakos na siya nako while naglingkod sa bed. Ako siyang ingnan, nga saba ragudlaw, gawas na dito ka basin gipangita na kanila. Ningon po siya nga nananghid daw siya nga matulog na daw siya kay muli pa miugma. Hayate siya da. Feeling na ko kay mura na migminyo. Ako siyang ingnan nga matulog naman ka. Anong naapa man ka dire? Nito bag siya nga alangan naman ang ako ang sawa dire. Dayon iyaha ko ang gigisan. Ako siyang ingnan nga pagpuyo sa gudlaw gapatutoy pa ko sa bata ha. Ito bagod si Jethro na ako sa love patutuya ko. Aha kagidaanin niya ba?
Pero ako na siyang ginapagawas do sa kwarto. Pero ni ana si Jethro nga dito na siya matulog, kay iyahan na daw ko nung ipabalhin ang iyahang mga igagaw sa laing kwarto. Ahak na dyan eh. O gantod sa niingon na si Jethro nga iyahan na daw ihatod si Baby Gab siyang ate. Dili pa unta ko musugot, pero sige man na siya pamugos. Sumatong wala ko'y nabuhat. Then paglakaw na nilang Jethro, nag-shower na lang sab ko. Kaysa ko huna, murag musugot na jud ko ani ba. Na joy mahitabo. Lisod man pod og mag-rosaryo ming duha ni Jeth diri. Kami raraba dyan duha sa usa ka bugnaw kayo nga kwarto. Unya, nakatagay pa yun siya. Paggawas na ko na sa kong room, naana na si Jethro nga galingkod sa bed. Unya wala judayin ko ni higdaan na. Naglakaw-lakaw pa ko ana sa room. Nagtuyok-tuyok. Nagpaso-paso rayud ko sa iyahang atubangan ana. Nya siya naalang sa bed nga naglingkod. Antod sa niingon na si Jethro nga, "Love, alin na diri kay matulog na ta. Undang nang sige lakaw-lakaw ni mo diha, kay ako'y nalipong nimo." Sa huna-huna, mintag malipong raon ta. Aron ulay disgrasya nga mahitabo karon. Pero nitindog yun na si Jeth o iyaha kong gigakos. Ug dito jud kay nagsugod na siya kiss-kiss ako ug nakip-hikap na sad sa akong lawas. Ug nagsugod na pod nga giganahan ako. Ug iyahan akong gipahigda, ug iyahan akong gihupuan. Ug dito na sad kay perte na sad niyang explore sa akong lawas. Ang grabe makakiss. Ang grabe makakaon. Ang grabe makahikap. O grabe makakumot. O gantod sa ginatry na nagpasulod ni Jethro ang iyahas ako. Pero di mang yun maigoy. Nagsige lang jud ko agay-agay ato. Ako pa siyang ginaingnan niya time sa alawbi. Di jud na ako makaya. Nagreklamo jud ko. Panabangi. Kaya ang iyaha manggudpod nga kargada kay dako jud siya. Moingon pa na si Jethro nga di ko na ko sige glihok og agwantahon lang din ako kay mawala ra kuno ang kasakit. Pero tiyo nang try ni Sir og pasulod sa. Pero nagtuyok-tuyok na lang jud ko sa bed pero wala jud na masulod ang iya. Antud sa nakatulog na lang jud hinoon si Jethro. Nakatulog na lang mi. Pero siguro mga kadlaw na to nga nakamata na lang ko kay nala sa isigig panghikap sa kuha. Nagtigom ra siguro siya energy ba. Di na siya hubog. Kusga na siya. Ug ani nga time, sige niyag sulay, sige niyag attempt, nasulod ra jud. Pero perting sakita jud. Mura jog na ay nagisi down there. Og na-feel na jud na ako ang iya. Basta kay nitulo jud akong luha sa kasakit. Pero medyo nakuhaan na raman kay naka-feel na sad ko kalami. Pero sakit yun siya, pero mas nilabaw na ang kalami nga ko ang na-feel. Pagkaugma kay nakamata na lang ko sa kiss na po ni Sir. Nagipukaw ko niya kay mamahaw na. Basta kay naluyahan jud ko ato nga time ba. Nagsige pa kog practice og lakaw-lakaw ana. Kanang murag wala lang ba. Pero sakit jud oy. Maksyon jud og kiang-kiang ba. Sa mo tong pagpanguli namo, natulog jud ko ana sa tibuok na mong biyahe. Nihapit pamilang ka Jeth ana dahil nilahos na po dayon sa iyahang gaystayhan. Ug didto, perteng katulog ni Jethro. Ika po siya drive. Og hantod, mao na to. Finally, the long wait is over. Graduation na yun namo. Og ni-graduate na noon ko, nga nabisbisan jud hinoon. Napod si Jethro ato,
kauban pa na iyahang pamilya. Nikuyog pa na siya sa moa, og didto may nag-celebrate. True love is more than just finding someone who makes you happy in the present moment. It is also about finding someone who supports and respects you and challenges you to grow and stand by your side through life's ups and downs. Ladies and boys, doon ang tag-ingon. Sana all. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in